Noong 2014, isang trahedya ang gumulat sa buong Amerika. Isang ama ang walang awang pinaslang ang sarili niyang mga anak, 5 inosenteng buhay na winakasan ng mismong taong dapat ay nagpoprotekta sa kanila. Ito ang kwento ng isa sa pinakamalupit na krimen sa kasaysayan ng South Carolina. Oh God. Sorry. Now, this next case is very unique, both in terms of its details and the legal question on mental illness. Hi everyone! Ngayon ay susuriin natin ang tunay na kwento sa likod ng nakakakilabot na kaso ni Timothy Jones Jr. Kung nais ninyong suportahan ang aking channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Malaking bagay po ang inyong suporta at lubos po ang aking pasasalamat. Si Timothy Jones Jr. ay ipinanganak noong 1981. Ang kanyang mga magulang ay sina Timothy Jones Sr. at Cindy Jones. Bata pa lamang si Timothy, nakaranas na siya ng matinding pagsubok sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay may schizophrenia at unti-unting lumalala ang kanyang kalagayan sa paglipas ng panahon. Dahil dito, kinailangan lisanin ng kanyang ina ang kanilang tahanan upang makatanggap ng patuloy na pangangalagang medikal. Noong siya ay 10 years old, nagsimula siyang makarinig ng mga tinig sa kanyang isipan. At tuluyang nagbago ang lahat nang siya ay tumuntong sa kanyang teenage years. Pagsapit ng middle school, nalulong na siya sa droga at labis na pag-inom ng alak. At sa edad na 15, nagkaroon siya ng traumatic brain injury matapos masangkot sa isang aksidente sa sasakyan. Ang pinsalang ito ay nakaapekto sa kanyang utak. Matapos ang aksidente, dito na napansin ang kakaibang kilos ni Timothy. Madali siyang magalit at magpakita ng hindi pangkaraniwang pag-uugali. Noong si Timothy ay 20 years old, lumipat sila ng kanyang ama sa bahay ng kanyang lola. Dito, nakaranas siya ng karahasan sa tahanan. Sa kabila ng kanyang mahirap na pinagdaanan, ipinakita ni Timothy ang kanyang talino sa pag-aaral. Matapos makapagtapos ng high school, pinangarap ni Timothy na sumali sa United States Navy. Dahil sa kanyang talino, nagawa niyang makapasok. Ngunit hindi siya nagtagal dahil sa kakulangan sa kakayahang pisikal at disiplina. Isang drug test ang nagsiwalat na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, dahilan upang siya ay mapatalsik. Noong 2001, siya ay naaresto sa Illinois dahil sa paggamit ng cocaine, pamemeke ng tseke at pagnanakaw ng sasakyan. Hinatulan siya ng 7 years na pagkakakulong, ngunit nakalaya matapos ang 2 taon. Pagkalaya niya, tila nagbago siya at ang relihiyon ang naging pangunahing motibasyon sa kanyang buhay. Kalaunan, nakilala ni Timothy na 22 years old, si Amber Kaiser na 18 years old pa lamang ng mga panahong iyon, habang pareho silang nagtatrabaho sa isang amusement park sa Chicago. At noong June 2004, sila ay nagpakasal sa DuPage County, Illinois. Nagkaroon sila ng 3 anak at ang mga ito ay sina Mera, Elias at Nathan. Sa Mississippi, nagtapos si Timothy na may pinakamataas na parangal mula sa State University na may degree sa Computer Science and Engineering. Habang nagtatrabaho sa iba't ibang trabaho, unti-unting binubuo ni Timothy ang kanyang pamilya. Ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang magandang kinabukasan, tila maayos ang takbo ng kanyang buhay. Nakakuha siya ng trabaho sa Intel bilang isang computer chip manufacturer na nakita ng kanyang asawang si Amber bilang isang oportunidad para sa mas magandang buhay. Matapos manirahan sa student housing sa Mississippi, pinangarap nilang magkaroon ng mas malaking bahay upang palakihin ang kanilang 3 anak. Gayunpaman, hindi naging ayon sa plano ang lahat. Sa halip na bumili ng malaking bahay, bumili si Timothy ng lumang mobile home sa isang liblib na lugar sa Red Bank, Lexington County, South Carolina, habang si Amber naman ang nag-asikaso sa bahay. Pagsapit ng 2012, nagkaroon sila ng 2 pang anak na sina Gabriel at Abigail Elaine. Nais ni Timothy na i-homeschool ni Amber ang kanilang mga anak. Dahil dito, nakaramdam si Amber ng lungkot dahil malayo sila sa kanilang mga kapamilya. Si Timothy ay isang mahigpit na Christian fundamentalist.
Sa mata ng iba, isa siyang responsableng ama at asawa. Sa simula, mukhang maayos ang kanilang pamilya. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, lumalim ang lamat sa kanilang pagsasama. Ayon kay Amber, minsan ay binugbog siya ni Timothy sa harap ng kanilang mga anak hanggang siya ay mawalan ng malay. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa nang akusahan ni Timothy si Amber ng pakikiapid sa kanilang kapitbahay. Dito na tuluyang nasira ang kanilang pamilya at napagdesisyunan nilang magdiborsyo. Nais ni Timothy na hindi na makialam si Amber sa buhay ng kanilang mga anak, kaya't humingi siya ng tulong sa isang therapist at sa kanyang divorce lawyer upang ideklarang kaya niyang palakihin ang mga bata ng mag-isa. Si Amber naman, na walang abogado at hindi alam ang kanyang gagawin, ay napilitang pumayag na manatili ang mga bata sa pangangalaga ng kanilang ama. Pakiramdam niya, wala siyang maibibigay sa kanyang mga anak dahil wala siyang trabaho o pinag-aralan. Sa huli, nagdesisyon ang korte na si Timothy ang bibigyan ng pangunahing kustodya bilang nag-iisang tagapagtaguyod sa pamilya, habang si Amber naman ay binigyan ng regular na karapatan sa pagdalaw. Matapos mahiwalay sa kanyang asawa at mga anak, dumaan sa matinding pagsubok si Amber. Samantala, nagsimulang mawalan ng kontrol si Timothy dahil sa kanyang nabigong kasal. Bumalik siya sa paggamit ng droga at alak at muli niyang narinig ang mga tinig sa kanyang ulo. Mabilis din siyang magalit sa maliliit na bagay. Dahil hirap siyang pagsabayin ang trabaho at pagpapalaki sa kanyang mga anak, kumuha siya ng yaya upang may makatulong sa pag-aalaga sa mga bata. Ang isa sa mga naging yaya ay si Crystal, isang 17 years old na dalaga na may sarili ring anak. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nahulog ang loob ni Timothy kay Crystal at naging magkasintahan sila. Sa kalaunan, isiniwalat ni Crystal na masyadong marahas si Timothy sa mga bata, hanggang sa tuluyan na niyang iwan ito matapos niyang masaksihan ang pananakit nito sa kanyang anak. Matapos umalis si Crystal, kumuha muli si Timothy ng bagong yaya. Ngunit napansin agad nito ang matinding pagbabago sa bahay ni Timothy. Kung dati ay malinis ito, ngayon ay punong-puno na ng basura at maruruming damit. Bukod pa rito, nagkalat na rin ang mga ipis sa loob ng bahay. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang naging marahas si Timothy at araw-araw niyang pinaparusahan ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng matinding pisikal na pagpapahirap. Pinipilit niyang gawin ng mga bata ang matitinding ehersisyo gaya ng daan-daang push-ups at squats at pinapatayo niya sila sa dulo ng kanilang mga paa sa loob ng maraming oras. At kung pakiramdam ni Timothy ay hindi pa sapat ang parusa, nagiging mas marahas siya. Hinihila niya ang mga bata sa buong bahay, hinahampas ng sinturon, sinasakal, at ibinabato sa dingding. Pinagkakaitan din niya ng pagkain ang kanyang mga anak. Isang beses lang sa isang araw sila nakakakain, at kung may pagkain man, oatmeal lang ang ibinibigay sa kanila. Maraming tao ang nakakapansin ng pang-aabusong ito. Isa sa mga taong nakasaksi nito ay ang yaya, na labis na nabahala at palihim na pinapakain ang mga bata. Pero palaging nagmamakaawa ang mga ito sa kanya na huwag sabihin kay Timothy dahil kung malalaman niya, lalo silang hindi bibigyan ng pagkain nito. Walang magawa ang yaya kundi palihim silang tulungan. Me being at the house and feeding the kids oatmeal all day, it wouldn't really be nothing. I probably remember one time he came back with Little Caesars pizza. It was like only one box of Little Caesars pizza. But other than that, that's what I fed the kids all day is oatmeal. I just remember after I stopped keeping them, I asked Miss Elke to please make sure that she fed them because I wasn't too sure how he fed them at nighttime. I just remember me feeding them oatmeal all day. And I remember a certain time when they had told me, it was one day that he was getting off work and they just kept asking for oatmeal all day and I fed them. You know, any kids, I'm going to feed them. I don't care how much that kid done ate, like an hour, 2 hours ago, I'm going to feed them. And I remember they said, Miss Joy, could you not tell Daddy you just fed us? Because he might not feed us again. And I said, I would never do that to y'all. Nakipag-ugnayan sa South Carolina Social Services noong August 2014 ang nasabing yaya upang i-report ang kalagayan ng mga bata sa bahay.
Isinalaysay niya kung paano tratuhin ni Timothy ang kanyang mga anak. Sa katunayan, ilang buwan bago ito, nakatanggap na din ang ahensya ng mga report mula sa paaralan na nagsabing may mga sugat ang mga bata at nagbigay pa sila ng ebidensya na si Timothy ang may kagagawan. Sa kabila ng mga reklamo at tawag sa Department of Social Services, wala silang aksyon na ginawa upang iligtas ang mga bata. Noong hapon ng August 28, 2014, sinundo ni Timothy ang kanyang mga anak mula sa school. Ayon sa investigasyon, pagka-uwi ng bahay, nahuli niya ang anak niyang si Nathan, 6 years old, na nagsisinungaling tungkol sa pagkasira ng isang electrical outlet sa bahay. Sa galit, pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng sunod-sunod na push-ups, squats, at iba pang mabibigat na ehersisyo. Sa tuwing nagpapakita ang bata ng pagkapagod, hinahampas niya ito ng sinturon at ilang oras pa itong nagpatuloy. Habang pinaparusahan si Nathan, tumawag ang dating asawa ni Timothy na si Amber upang kausapin ang mga bata. Paulit-ulit siyang tumatawag hanggang sa sinagot ni Timothy ang telepono bandang 7:10 p.m. Sa kanilang pag-uusap, isinumbong ni Nathan sa kanyang ina ang ginagawa sa kanya dahil dito lalong nag-init ang ulo ni Timothy at ibinaba ang telepono at sinasabing tumigil na si Amber sa pagtatanggol sa bata. Ayon sa mga call records, 8 beses pang tumawag si Amber matapos nun, ngunit hindi na siya sinagot ni Timothy. Matapos ang ilang oras ng torture, sa sobrang pagod, pagkauhaw, at panghihina, tuluyang nawalan ng malay si Nathan. Kinuha siya ni Timothy at dinala sa kama. Ilang oras ang lumipas, nang balikan niya ito, wala nang buhay ang bata. Sa puntong ito natakot na si Timothy. Alam niyang mahaharap siya sa mabigat na kaso dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Nagsimula siyang mag-search sa Google tungkol sa buhay sa kulungan, particular na sa mga pang-aabusong nagaganap doon. Habang nag-iisip siya ng paraan upang hindi makulong, isang mas malagim na ideya ang pumasok sa kanyang isipan, ito ay ang pagpatay sa kanyang 4 pang anak. Bandang 1:00 ng madaling araw, isinama ni Timothy ang kanyang 8 years old na anak na si Mera para bumili ng sigarilyo sa isang convenience store. Pagka-uwi nila, sinakal niya si Mera hanggang sa ito ay mamatay. Ang sunod ay ang 7 years old na si Elias. Pagkatapos gamit ang kanyang sinturon, sinakal niya ang 2 pang nakababatang anak na sina Gabriel, 2 years old, at si Abigail na 1 year old. Matapos gawin ang pagpatay sa kanyang 5 anak, ang tanging iniisip ni Timothy ay kung paano siya makakaligtas. Wala siyang kahit anong pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Ang iniintindi lamang niya ay kung paano tatakasan ang batas. Una niyang ginawa ay magpadala ng mensahe sa yaya ng mga bata, sinasabing aalis sila ng estado at hindi niya kakailanganin ang serbisyo nito sa loob ng ilang araw. Kasabay nito, nagsimula siyang maghanap sa Google ng mga campsite at lugar kung saan siya maaaring magtago. Matapos nun, binalot niya ang katawan ng kanyang mga anak sa kumot, inilagay sa kanyang sasakyan at nagmaneho sa iba't ibang estado mula South Carolina, dumaan sa Georgia at umabot hanggang Alabama. Habang nasa daan, patuloy siyang naghahanap sa Google ng mga paraan para takasan ang krimen. Ilan sa kanyang mga search history ay mga bansa na walang extradition law at kung paano itatapon ang isang bangkay. Sa isang punto, naisip din niyang magpakamatay, ngunit nagdesisyon siyang huwag nang gawin ito. Sa isang surveillance footage, nakita si Timothy sa isang Walmart, bumibili ng lagari, dust mask, goggles at isang malaking timba. Sinubukan din niyang putulin ang katawan ni Nathan, ngunit hindi niya ito kinaya, kaya itinigil niya ang kanyang plano. Sa huli, binalot niya sa garbage bag ang mga bangkay at itinapon sa isang kagubatan sa Alabama. Sa loob ng 8 araw matapos ang pagpatay, patuloy na naglalakbay si Timothy na parang walang nangyari. Ngunit maraming tao na ang nag-report sa pulisya ng pagkawala nila, kabilang na ang yaya, mga kamag-anak at si Amber mismo. Noong September 6, 2014, sa wakas ay natunton ng mga pulis si Timothy. Nakita nila ang kanyang sasakyan at pinahinto ito dahil napansin nilang ang nagmamaneho ay tila lasing. Nang tingnan ng mga pulis ang kanyang records, natuklasan nilang may hinaharap siyang kaso sa South Carolina kaugnay sa child welfare. Sa pagsisiyasat sa kanyang sasakyan, wala roon ang mga bata,
Ngunit napansin ng mga pulis na parang amoy patay ang loob ng kotse. Nakakita rin sila ng mga bakas ng dugo, mga uod, bleach at mga damit pambata sa likuran. Dahil dito agad siyang inaresto. Sa istasyon ng pulisya, naging emosyonal siya at inamin sa mga pulis ang ginawa niya sa kanyang mga anak. Ngunit kahit umamin siya, pilit niyang inililihis ang kwento. Nang tanungin kung bakit niya ito ginawa, sinabi niyang natagpuan na lang niyang patay si Nathan, kaya naisip niyang patayin na rin ang iba pang mga bata. Sinubukan din niyang magpanggap na may sakit siya sa pag-iisip at sinabing may naririnig daw siyang mga boses na nag-uutos sa kanya na patayin ang kanyang mga anak. Naniniwala raw siyang may sabwatan ang mga bata laban sa kanya. Ngunit malinaw na kasinungalingan lamang ito. Sinubukan niyang ipakita na wala siyang kontrol sa kanyang mga ginawa upang makalusot sa kaso. Matapos ang kanyang pag-amin, dinala siya ng mga pulis sa lugar kung saan niya itinapon ang mga bangkay ng kanyang mga anak. Doon, natagpuan nila ang 5 garbage bag na noon ay nasa advanced state na ng pagkabulok. Noong September 11, nakolekta at dinala sa South Carolina ang mga ebidensya mula sa sasakyan ni Timothy. Kabilang dito ang mga larawan ng pamilya, mga damit ng bata, mga liham mula sa kanilang ina, diploma sa kolehiyo at kanyang pasaporte. Pinakamahalaga sa mga ebidensyang nakuha ay ang kanyang listahan, kung saan nakasaad ang mga plano niyang sunugin ang mga bangkay, durugin ang mga buto, tunawin ang mga ito, at ihanda ang mga gamit tulad ng camping equipment, gasolina, at muriatic acid. Noong September 13, 2014, inilipat si Timothy sa isang correctional institution. Dahil sa bigat ng kanyang kaso, inilagay siya sa isang espesyal na selda na hiwalay sa ibang mga preso. Noong 2019, matapos ang halos 5 taong paghihintay, nagsimula ang paglilitis kay Timothy Jones Jr. Siya ay nag-plead ng not guilty by reason of insanity. Sinubukan ng kanyang depensa na ipagtanggol siya gamit ang argumentong siya ay mentally ill at hindi niya lubos na nauunawaan ang kanyang ginawa. Pinanindigan ni Timothy na hindi planado ang pagpatay. Sa halip, sinabi niya na ito ay biglaan lamang. Dagdag pa niya, isang demonic gremlin voice ang nag-utos sa kanya na patayin ang kanyang mga anak. Simula noon, sumailalim siya sa pagsusuri ng mga eksperto sa mental health, kabilang ang mga psychiatrist, clinical psychologist, at forensic specialist. Iba-iba ang naging pagsusuri sa kanya. Ang ilan ay nagsabing meron siyang schizophrenia, bipolar disorder, at personality disorder. Ayon sa ibang eksperto, maaaring lumala ang kanyang kondisyon dahil sa paggamit niya ng droga at ang traumatic brain injury na nakuha niya noong 15 years old pa lamang siya, na posibleng nagdulot ng psychosis. Subalit ayon sa ibang espesyalista, mentally competent si Timothy at alam niyang mali ang kanyang ginawa. Ang pagtatago niya ng ebidensya at pagtapon sa katawan ng kanyang mga anak ay patunay na may kakayahan siyang intindihin ang tama at mali. Maging ang kanyang internet search history ay nagpapakita na alam niya kung ano ang ginagawa niya at mga planong gawin. Sa paglilitis, sinabi ng prosekusyon na hindi sakit sa pag-iisip ang dahilan ng pagpatay ni Timothy sa kanyang mga anak, kundi ang stress ng paghihiwalay nilang mag-asawa at ang hirap ng pagiging ama sa 5 bata. Ayon kay Timothy, nagsimula ang lahat ng akusahan niya ang kanyang asawa ng pagtataksil sa kanilang kapitbahay na 19 years old na kalaunan ay naging asawa ni Amber. Gayunpaman, itinanggi ni Amber na nagkaroon siya ng relasyon habang kasal pa sila. Ayon sa kanya, nagsimula lamang ang kanyang relasyon sa lalaki matapos silang magdiborsyo. Sa loob ng maraming linggo, ipinakita ang matitinding ebidensya at testimonya laban sa kanya. Isa sa mga pinakanakakalungkot na bahagi ng kaso ay ang huling sinabi ng panganay na si Mera sa kanyang ama bago siya patayin nito na, "Daddy, I love you." Bagamat labis na pagmamalupit ang dinanas ng mga bata, lahat ng testigo ay nagsabing mahal ng mga bata ang kanilang ama sa kabila ng lahat. Ayon sa autopsy report na isinagawa ni Dr. Janice Ross, ang sanhi ng kamatayan ng lahat ng bata ay dahil sa asphyxiation o pagkakasakal. Dahil sa matinding pagkaagnas, hindi matukoy ang eksaktong oras ng kanilang pagkamatay. Gayunpaman, isang bata lamang ang may laman ng tiyan,
na nagpapahiwatig na maaaring nanghihina na sila bago sila pinatay. Noong June 13, 2019, matapos ang 2 oras na deliberasyon, si Timothy Jones Jr. ay napatunayang guilty sa lahat ng 5 kaso ng pagpatay at hinatulan ng kamatayan. We, the jury, in the above entitled case, have found beyond a reasonable doubt the existence of the following statutory aggravating circumstances, to wit, 2 or more persons were murdered by the defendant by act or pursuant to one scheme or course of conduct, and the murder of 5 children 11 years of age or younger. Now recommend to the court that the defendant, Timothy R. Jones Jr., be sentenced to death. Sa kasalukuyan, siya ay nakakulong at naghihintay pa rin ng kanyang hatol sa death row. Matapos ang paglilitis, sinuri rin ang Department of Social Services upang alamin kung paano nila hinayaang magpatuloy ang pang-aabuso ni Timothy sa kanyang mga anak. Lumabas sa investigasyon na maraming empleyado ng DSS ang hindi kwalipikado para sa kanilang trabaho. Sa sobrang dami ng mga kasong hinahawakan nila, kaya hindi nila natututukan ang bawat kaso at hindi sapat ang sistema upang maprotektahan ang mga bata sa ganitong uri ng sitwasyon. Dahil dito, nagsampa ng kaso si Amber laban sa DSS dahil sa kanilang pagkukulang sa pagprotekta sa kanyang mga anak. Nakakalungkot isipin na si Timothy Jones Jr. ay isang taong may napakaraming oportunidad sa buhay. Meron siyang mataas na pinag-aralan, isang magandang trabaho, at isang pamilya na maayos sana kung pinili niyang baguhin ang sarili. Pero sa halip na putulin ang siklo ng pang-aabuso na naranasan niya noong bata siya, siya mismo ang naging halimaw na pinagdurusahan niya noon. Sa dulo ng lahat ng ito, ang pinakanakakalungkot ay ang pagkawala ng 5 inosenteng bata na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaki at mamuhay ng masaya. Nais ko lamang pong i-shoutout ang aking mga taga-subaybay na sina Marisol Quinto, Joyce Ann Concha ng Portugal, Loy Valiente, Yela Chinita, Shinonaga Evelyn, Naning Mornaol, Ronalyn Paredes, Nori Joe Alumbro ng Japan, at Jenna Cruz. Maraming salamat po sa panunood. Ingat po palagi. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.